tinanong mo talaga yung verse at saka chapter para mag-isip talaga sila. Malalaman doon kung sinong may memory verse at saka walang memory verse. Makakalam natin John 3:16. Okay, hallelujah. Good afternoon and Sabbath Shalom po sa lahat. And I pray sabay-sabay po this afternoon. And I'm so joyful na sa mga kapatiran na nandito, na kasama po natin ngayon. Of course, ako po ay nagagala kaya bayawin, may mga nagbigay po ng mga special numbers, Sister Lani, sina Brother Dance. Brother Dance is galing pang Kabangkalan ba sa inyo, Brother Dance? Kabangkalan. Pang-ilang sabat mo na rin, pangalawa? Pangatlong sabat. And nakita po natin na very active na po siya sa ating congregation. So last Sabat, tinukuha po aking pwede bang mapakita po sa inyo. Ako po ay galing sa Cebu. Mga kapatid, meron po akong hindi pa po siya confirm, pero meron pong ginagawang plano. Magka-concert dito si James Black. Meron tayo yung mga kapatid. Diba kilala si James Black? Diba yung kumanta? May plano siyang magawa ng concert dito. Dito sa Taguig, yung kinontak niya actually is Juliani. Yawas Assembly in Yeshua sa lahat ng Pilipinas, sa dami po ng mga secret groups. Kasi, sabi po niya, sabi ni Sister Danet, yung mga activities ng YAI ay maayos na ginagawa. Kaya, may mga people energetic, very, very successful yung mga activities na ginagawa. Kaya tayo nag-usap ni Sister Danet. At ang maganda po dito, yung YAI at saka yung Congregation of Yahweh, Ignacio Amasya, meron po ginagawang unity efforts. Okay, kasi po yun, hindi na po tayo kanya-kanya. Sa katunayan, at maging yung grupo ni Elder Taguhoy, yung tatlong grupo na manalangin na si Premium Cruz dito sa Pilipinas, ay magkakaisa. Napakalaking blessing kasi kung mga 5 years ago, 10 years ago, pag-usapan po natin community about big groups, nakakaway po yan mga kapatid, hindi po talaga posible. So, kaya nung last Sabbath, ako ay nasa Cebu, and I brought up the idea na magkakaroon po ng concert si James Black doon naman sa Cebu. At sila po yung nakausap ko na pwede sila ang mag-take charge doon sa Cebu. Okay, so ito po yung okay, so yan po yung mga kapatiran po sa Cebu. Yan po mga kababaihan at yung mga kids. So ito po yung mga kinausap po natin na sila po yung mag-take charge. Okay, so dasal lang po tayo mga kapatid na this will be a success. Okay, kaya inasahan ko po ang suporta ng lahat. Kapag ka ito po ay nagkatotoo, meron po tayong for the first time na nag-cancer dito si James Black at tayo po ay kasama po niya. Okay? So pagkatapos ng cancer picture tayo. Tapos tayo kaya sa Facebook. Okay, so we pray na ito po ay magiging successful. Okay? So ngayong hapon, alam po alas 5 na po at kaya po talagang patagalin at yung mga iba dito ay galing pa sa malayo. Ang ating po pag-usapan, the identity of the true congregation. Paano po ba natin masabi na tayo yung totoo o kasama po tayo sa totoong kongregasyon? Kasi dami pong mga congregation po dito sa buong mundo at sa katunayan, ito po yung objectives ko to know the meaning of ano ibig sabihin ng congregation. Pangalawa, paano ba natin malaman kung ano yung totoong kongregasyon? At pangatlo, ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung belief ng tunay na congregasyon? Okay? So, sa dami-dami ng religion dito sa mundo today, ngayon, para natin malalaman na tayo ay kasama sa totoong congregation. Alam niyo ba kung ilan yung mga Bible believing? Bible believing pa lang ito na congregations o grupo sa buong mundo. Buti na lang, nandiyan si ChatGPT. Hindi na ako nag-google na yun ChatGPT. Ilang
Dali, how many Bible believers? Kasi kung Google ka pa, iisa-isa mo pa. Kaya buti na lang na sa ChatGPT. Sabi niya, ilan po? 45,000 na Bible believing groups at lahat ng 45,000 na yan, lahat yan nagsasabi kami ang totoong grupo. Kami ang totoong kongregasyon. Siyempre, kasama tayo doon. Paano natin masasabi na tayo nga ay kasama po doon sa totoong kongregasyon? At alam naman po natin, hindi po madali na tayo po ay nandito sa ating pananampalataya. Napakarami po sa atin ay nagsakripisyo talaga. Para tayo po maging makasama tayo sa pananampalataya ito. Yung iba sa atin, tinilikuran ng ating mga kaibigan, yung iba tinilikuran ng ating mga pamilya, yung iba yung mga ating mga mahal sa buhay. So, yung iba, of course, yung mga kasamahan po natin ngayon, at binabati yung mga kapatiran po natin galing pang Cavite. Pero nung galing ng Cavite, pupunta na dito, tapos pala hindi pala totoo yung ating kongregasyon. Yung iba, kaya po sa mga kapatiran natin galing pang sa Marikina ba sa inyo, Sister? Marikina? Biro mo, malayo yun. Kasi Sister Kete, malayo din. So, tuwing Sabat tayo pumupunta po dito. So, paano natin malaman o paano natin masasabi na hindi naman sayang yung ating effort? Di po ba? At masasabi po natin na kasama po tayo sa totoo at tunay na simbahan. Dito po sa banal na kasulatan, nakikita po natin ang ating tagapagligtas ay nagtayo ng simbahan. Siya po ay nagtayo ng simbahan. Ngayon, alamin po natin kung kasama ba tayo sa simbahang itinayo ni Yeshua. Sabi ni Yeshua sa Matthew, chapter 16, verse 18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly." Tandaan niyo po, ginamit po na salita dyan, ay assembly. Kung sa wikang Hebrew, that is kahal. Kapag sa wikang Grego, that is ecclesia. Mamaya, pag-usapan po natin, bakit? Anong pinakaiba ng iglesia? At saka sa iglesia na yun, sa simbahan na yun. Okay? Sabi niya po dito, "You are Peter, and on this rock, I will build my assembly. And the gates of grave will not overcome it." Dito sa passage na to, sinasabi po ni Yeshua, ikaw si Peter, pero sa batong ito, aking itatayo ang aking simbahan. Ngayon, sabi po nito mga grupo, ang simbahan ay itatayo kay Peter. Hindi po yun. Alam niyo po bakit, mga kapatid? Sinasabi ni Yeshua, ikaw ay si Peter. Ang Peter kasi sa wikang Grego ay Petros. Okay. Petros. Ibig sabihin ng Petros ay bato, maliit na bato. Sabi niya, ikaw si Peter kay Petros, pero sa batong ito, ang mura, malaki.